Pinawalang bisa ng COMELEC 2nd Division ang pagkapanalo ni Joey Chua Uy bilang kongresista na ika-6 na distrito ng Maynila. Ito ay matapos i-void ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa issue ng citizenship. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Idineklarang void ng 2nd Division ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ni Joey Chua Uy, ang ipinroklamang panalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Base sa desisyon, lumalabas kasing nagsinungaling si Uy sa kanyang COC na siya ay isang natural-born Filipino. Kaya bukod sa posibleng kaso ng material representation at perjury, hindi rin makakaupo si Uy bilang kongresista. Maaaring siya ay naging Filipino citizen pero hindi po natural born, kung hindi naturalized lang. Sa ating pong saligang batas sa Article 6, Section 2 ng Konstitusyon, ang sinasabi po, the following are the qualifications of the members of the House of Representatives. Number 1, must be a natural born Filipino citizen. So maliwanag na maliwanag po yan. Mas inuna po yung mismong pagpa-file ng petition to cancel candidacy and therefore as a necessary consequence niyan o bilang kasunod na aksyon ay yun naman pagpa-file ng tinatawag na criminal case for misrepresentation and perjury. Sa desisyon ng 2nd Division, ang magiging elected Manila 6th District Representative ay ang kalaban niya na si Bienvenido o Benny Abante Jr., na kasalukuyang kongresista sa distrito. Pero hindi pa naman anya pinal ito. Giit ng COMELEC, pwede pang umapela si Uy dahil wala pa sa NBank ang desisyon. Kahit pa rin lumalabas sa 2nd Division na walang bisa ang proklamasyon kay Uy, hanggat hindi ito sinasang-ayunan ng NBank, si Uy pa rin ang posibleng umupo sa pwesto. Meron namang naproklama na after the election at mukha pong yung respondent ang naproklama sa ganon. At siyempre nga kahit na annulled yung kanyang proklamasyon, kung hindi pa final and executory yung desisyon, ay maaari pong may effect pa yung proklamasyon hanggat walang finality yung desisyon na binabaliwala, yung naturang proklamasyon. Nagpasalamat naman si Abante sa naging desisyon ng COMELEC 2nd Division. Giit niya, hindi ito pansariling panalo lang, kundi pagkapanalo ng konstitusyon o batas. Samantala, kasabay naman ng desisyon kay Uy, naglabas din kahapon ng desisyon ang 2nd Division hinggil naman sa Duterte Youth Party List na kinakansela ang registration ng grupo. Paliwanag ng COMELEC, hindi kasi sumunod sa requirements para sa accreditation ang Duterte Youth kaya lalabas na null and void ang kanilang pagkakaregister. Sa 3 commissioner na humawak ng kaso sa dibisyon, 2 ang bumoto na makansela at 1 naman ang hindi. Giit ni Garcia, hindi rin pinal ang desisyon. Maaari pang umapela o magsumite ng motion for reconsideration ang Duterte Youth dahil wala pa namang desisyon ang NBank. Kung sakali man na sila mag-a-avail ng motion for reconsideration para mapag-aralan ng Commission and Bank. Pero gusto ko lang pong liwanagin, ang lahat po na nagpa-file ng petition for accreditation sa COMELEC ay nagpa-publish po talaga, nire-require ang kauna-unahan po ang order na matatanggap ng isang petitioner na gusto magpa-accredit sa COMELEC ay order to publish yung mismong petition at saka yung order na in-issue ng COMELEC. In fact, sa mismong araw ng hearing, ang kauna-unahang tinatanong ng presiding commissioner o ng chairman ay kung nakapag-publish pa yung mismong party list sapagkat kung walang publication, wala pong jurisdiction ng COMELEC. Hindi po magtutuloy ang hearing at hindi rin po entertainin yung petition. Therefore, what vests the COMELEC jurisdiction is not only the filing of the petition, not only the payment of the filing fee, but likewise the publication. Sakali namang hindi makapaglabas ng desisyon agad ang COMELEC NBank bago ang June 30 sa kaso ng Duterte Youth, hindi muna sila magpoproklama ng iba pang panalong party list at wala ring uubong nominado mula sa Duterte Youth. Ibig sabihin, posibleng magkukulang muna ang party list representatives na uupo sa Kamara pagbukas ng 20th Congress. Hindi naman kinakailangan mapunan kaagad John, basta pat merong intensyon na mapunan yung mismong yung 3 seats na yan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.